Hoy ikaw, gusto mo ba malaman kung ano yung tinatawag na single and double cycle sa RC charge? Pwes, nasa tamang video ka, panoorin mo to. Guys, etong single and double cycle sa RC charge ay applicable lamang sa Town Hall 16 and above. So pag Town Hall 15 and below, hindi pa applicable sa inyo tong single and double cycle ng RC charge. So single cycle lang kayo sa Town Hall 15 and below. Sa Town Hall 16 kasi doon na magiging available sa inyo yung Spirit Fox. So pag may Spirit Fox kayo, doon na papasok yung single and double cycle sa RC charge. Kung alam mo na tong strategy na to or etong tip na to, pwede mo nang skip tong video na to para lamang to sa mga bagong players ng Clash of Clans, para sa mga gusto mag-aral ng RC charge. So ito ay mga ibibigay kong tips and tricks para sa inyo. Yo, what up guys? Another day, another clash. Para sa video na to, tutorial muna tayo. Meron ako ituturo sa inyo about sa single and double cycle ng RC charge dragons or any troops composition na ginagamitan nyo ng RC walk or RC charge. At yung tinatawag na single and double cycle pattern. Start muna tayo kung paano ko ginagamit yung RC charge. So ayan, pakita ko muna sa inyo dito, hatakin ko yung base ko. Guys, pag gumagamit ako ng RC charge dragons, yung timer yung tinitignan ko. Eto, nakikita nyo to, yung battle starts in 20, 19, so on, so forth, pababa. So once na mag-drop ako dito ng any troops, heroes, or spells, mag-start yung countdown ng 3 minutes. So ayan, let's say drop ko na yung RC dito. Makikita niyo yung timer, nag-start siya ng 3 minutes, 'di ba? So ito yung ginagawa kong reference or ito yung tinitignan ko paano ako mag-RC charge. So ganito. So mag-start tayo dun sa tinatawag na single cycle, guys. Sa single cycle, every 6 dun ako nagda-drop ng Invis spell. Sa timer, guys, dun ako tumitingin ha. Ganito. So magda-drop ako ng RC dito. Mag-start yung countdown, 3 minutes. So, pag nasa number 6 na, 2 minutes and 56, dyan ako magdadrop ng unang inv. And then yung next inv ko, yung pangalawa, sa 2 minutes and 46 naman. So, parang meron siyang interval na every 10 seconds. So, ayan yung tinatawag na single cycle. Again, sa timer ako tumitingin. Yung timer, hintayin ko mag 2 minutes and 36. So, ayan, pag nag 2 minutes and 36 to, magdadrop ako ulit ng inv. And then, ang next nito ay 2 minutes and 26. So, ayan, nakita nyo, naka-inv pa rin yung RC dito. So, sa 2 minutes and 26. So, ang gagawin nyo lang dito, guys, aalalayan nyo lang yung RC kung saan siya pupunta. Kailangan, medyo advanced din yung pagdadrop nyo ng inv. Pe-predict nyo kung saan pupunta yung RC nyo and then, dun kayo magdadrop ng invisibility spell. Okay, gets? Yun yung tinatawag na single cycle. So, sa timer ako tumitingin, mag-i-start ng 3 minutes. Pagka dinrop nyo na yung RC, mag-start kayo sa 2 minutes and 56 seconds and then kasunod 2 minutes and 46, 2 minutes and 36, 2 minutes and 26, so on, so forth. So every 10 seconds yung minus sa oras, okay? So ayun yung tinatawag na single cycle. Kumbaga, pag drop mo ng inv, meron kang at least 4 seconds na naka-inv yung Fox and RC and then after nung duration ng inv spell mo, doon naman papasok yung ability ng Spirit Fox. And lilinawin ko lang pala guys, ito ay applicable lamang sa Town Hall 16 and above. So pagdating sa Town Hall 15 and below, since wala pa kayong Spirit Fox, matik every 4 seconds yung interval ng inyong Invis spells. Okay? Para lang sa mga Town Hall 16 and above, kasi nga meron na kayong access sa Spirit Fox. So ayan. Town Hall 16, magkakaroon na kayo ng access sa Spirit Fox, and Town Hall 17, Town Hall 18, so ayun. Ngayon, ito mababago lang to guys, depende kung anong level ng Spirit Fox nyo. Halimbawa, level 1 pa lang yung Spirit Fox nyo, so malamang hindi pa 4 seconds yung binibigay niyang duration sa inv. So baka mga maya 2 seconds lang to, or hindi ako masyadong sure eh. Pero kayo na lang yung mag-adjust, if ever na ganun nga, i-adjust nyo na lang guys. Kumbaga mag-advance na lang kayo ng mga inv spell. Okay, proceed tayo dun sa double cycle na tinatawag. So, ganun pa rin guys, sa timer pa rin ako tumitingin dito kung kailan ako maglalapag ng inv. Sa double cycle naman, ang pattern ko ay number 8 and number 4. So, pwede kayong mag-switch sa number 7 and number 3. Dalawa yung pwede nyong paggamitan. So, double cycle, explain ko na lang habang uma-attack. So, magdadrop ako ng RC dito. Siguro, ire-recta ko na agad ang double cycle para mag-gets nyo agad. So, drop ako ng RC. Yung next inv ko dito sa 8 na agad. Mamaya, may explain ako. And then, yung next sa 4. So, 8 and 4 yung number na tinitignan ko guys dito sa timer. So, ayan, papasok ulit sa 8. And next inv ko dito sa 4. Pwede nyo tong gawin sa 7 and 3 guys Papakita ko sa inyo, pwede rin siya sa 7 and 3. So, ayan, 8. So, sa 7. And then yung next inv nyo ay sa 3. Sa 3. So, kayo na bahala kung saan kayo komportable. Ako kasi nasanay ako sa 8 and 4. So, ayan, pwede nyo gamitin sa 7 and 3. Kung saan kayo komportable, walang problema.
So sa ganitong paraan, mapapansin nyo yung Spirit Fox buhay pa rin, and then yung RC buhay pa rin, at hindi sila nakaka-receive ng any damages except dun sa damage na galing sa traps. So sa ganitong paraan, sa double cycle, protected yung Spirit Fox nyo hanggang dulo. Mas maximize nyo yung invisibility na binibigay ng Invis spell, and at the same time yung invi ng Spirit Fox. So may magtatanong sa inyo, Boss Ken, anong pinagkaiba niya kung every 4 seconds lang naman ako, kung every 4 seconds lang din naman ako magdadrop ng mga invis? So, technically, to simplify, mayroong binibigay na 4 seconds invisibility yung almost 4 second or 4 second yung invis spell, and ganun din yung Spirit Fox. So, sa limang beses na gagamit kayo ng invi, magko-consume yun ng 20 seconds, di ba? Let's say sa loob ng 20 seconds divided by 4 equals 5. So, sa loob ng 20 seconds, meron kayong 5 beses na gagamit ng invi kung hindi kayo magre-rely dun sa Spirit Fox, ha? So, kung every 4 seconds ang interval ng invi nyo, sa loob ng 20 seconds, makaka-consume kayo ng 5 invi spells. Unlike kung papasok kayo ng double cycle, sa loob ng 20 seconds, makakatipid kayo ng isang invi spell. So, meron kayong natipid na 4 na segundo, which is malaking bagay yan pagdating dito sa mga RC charge. Especially sa may mga modifiers na laban. So, to simplify, ayun nga, sa loob ng 20 seconds, meron kayong 4 na invi doon. Invi spell lang yung mako-consume nyo instead na 5. Makaka-consume lang kayo ng 5 invis doon kung every 4 seconds kayo ng interval per invi. Okay? Gets? Magbibigay pa ako ng example dito. Okay, para mas maintindihan nyo kung paano ko pinagsasama yung single and double cycle. So, mag-i-start muna ako sa single cycle, guys. Magdadrop ako ng RC. So, sa single cycle, sa number 6 ako tumitingin. Okay, 56. 2 minutes and 56. So, ayan. Pag ganitong scenario or ganitong eksena, sa 6 pa rin ako, single cycle ako dito. Ayan, 2 minutes and 6. So, dito, papasok na tayo sa mga splash damage hitting defenses. Pwede nga mangyari dito, after nung invi ng Pax, ayan, pwede na kayo mag-switch sa double cycle. Sa number 8 na ako nag-drop or sa 7. And then after nito, sa 4 or sa 3. So, eto, nakaswitch na ako sa double cycle dito. Nag-umpisa ako ng single cycle, pero this time double cycle na ako kasi masasakit na yung mga damages, masasakit na yung mga defenses na papasukin natin. Sa ganitong paraan, protected yung Spirit Fox natin, saka yung ating Royal Champion. Unlike kung mag-i-single cycle ka dito, mamamatay agad yung Spirit Fox mo, and then yung champion mo makaka-receive ng damages in a split second. So, ayan, makipapansin nyo dito, walang nakakatira sa ating Royal Champion, walang nakakatira sa ating Spirit Fox hanggang dulo. Ligtas yung ating Spirit Fox. And tignan nyo yung value na kuha ng RC charge natin. Pinagsama ko dito yung single and double cycle. Pero most of the time, sa double cycle ako nagbababad. Especially pag papasok na yung RC sa mga heavy hitting splash damage defenses. Sa mga scatter shot, sa Guardian, defending heroes, yung mga maging visible lang yung RC and Fox natin in a split second, pwede agad silang mategi. So, kita nyo yung value na kuha ng RC charge natin, guys. Pag pinagsama natin yung single and double cycle. So, eto, i-explain ko naman sa inyo dito kung halimbawa puro single cycle lang yung gagawin natin. Hindi tayo gagamit ng double cycle. Ang downside nun, mamamatay agad yung Spirit Fox and mababawasan yung RC natin. Possible mategi pa. So, papakita ko sa inyo to. Eto, puro single cycle lang yung gagawin ko, ha. Okay, drop tayo ng RC. 2 minutes and 56 seconds. Okay. Ayan, kita nyo, binanatan agad ng scatter shot. So, 2 minutes and 46. Okay. Ang next natin ito, 2 minutes and 36. Kasi nga, naka-single cycle tayo. Every 10 seconds yung bawas. So, ayun, nakita nyo, binanatan tayo ng scatter shot. Meron kasing split second na, ayun o, tumira din yung Guardian. Nakita nyo, unti-unti tayo nababawasan dito. So, ayan, visible ulit ng konti. Next natin, 2 minutes and 26. Okay, safe pa naman. Next natin, 2 minutes and 16. Ayan, kita nyo, malapit na mamatay yung Spirit Fox natin, guys, ha. 2 minutes and 16 ako dito, okay. Ayun na, mamamatay na yung Spirit Fox, guys. Yung next ay 2 minutes and 6. Ayun na, namatay na yung Spirit Fox natin. And, ayun na nga, worst case scenario, mamatay yung ating RC. Kasi nga, unti-unti siya nababawasan, eh. Kada nagiging visible sila ng Fox in a split second, masyadong tumataas yung risk na mategi sila parehas. So, kaya dito papasok yung double cycle, guys. Okay? Ngayon, pag ang ginawa nyo naman, rektang double cycle agad kayo sa umpisa pa lang, well, hindi ko isasuggest yun kasi nga, magbo-burn kayo ng maraming invis agad nun. As much as possible, mag-start kayo sa single cycle.
Kahit mag-invest lang kayo ng 1 or 2 or 3 invis na puro single cycle and after nun mag-switch na kayo sa double cycle pag papunta na yung RC nyo sa mga splash hitting defenses. So, depende yan kung saan nyo kasi idadrop yung RC nyo. Kung idadrop nyo naman sa parte na wala naman masyadong splash hitting defenses, pwede kayo magpurong single cycle lang ng single cycle lang muna. So, wag muna kayo mag-double cycle. Pag malapit na yung RC dun sa mga masasakit na defenses or mga defending heroes or guardian, dun na kayo mag-switch sa double cycles. Bali, practicein nyo lang ng practicein to guys kung paano nyo gagamitin yung single and double cycle ni RC. So, experience kasi yung best teacher para sa inyo talaga dito. So, itong mga binibigay ko sa inyo ay tip lamang. Kayo pa rin ang magpa-practice nito para makabisado nyo. And, ayun, nandito lang ako para bigyan kayo ng mga tips. So, pwede ko yung, ang masasuggest ko sa inyo or marerecommend ko sa inyo, mag-start muna kayo sa single cycle. So, pakita ko sa inyo. Dito, medyo safe naman yung ating pupuntahan. I-advance nyo yung invi nyo kasi baka magkamali kayo agad ng invi. So, experience din yung magtuturo sa inyo dito. Kailangan medyo magaling kayo mag-predict kahit papano. So, ayan. Naka-single cycle tayo dito. Pangalawang invis ko na to, ah. Okay, single cycle pa rin tayo dito. So, ayan. Pagpapasok na tayo dito sa masasakit na defenses, matik, mag-switch na agad kayo sa double cycle. Ayan, 8 and 4 na ako dito or 7 and 3. Para safe yung ating Spirit Fox and yung RC. So, ayan, sa 3 ako nagda-drop, saka sa 7. Again, pwedeng 8 and 4, pwedeng 7 and 3. Kaya bahala kung anong choice nyo. Yung quick spell, guys, para yan malito yung builder kung ano yung uunahin niyang i-repair. Yun yung purpose ng quick spell dito. Pero kayong bahala kung ayaw nyo magdala ng quick spell. Ang purpose lang talaga nun para maguluhan yung builder kung anong i-repair niya. So, ayan. Sa ganitong paraan, maganda yung makukuha ang value ng ating RC Charge. Since merong buff yung, hindi buff, merong additional level yung Dragon ngayon sa Town Hall 18. So, medyo mataas yung chance na bumalik tong strat na to, itong RC Charge Dragons. And pwede nyo pag-practicean to. Again guys, ito para sa Town Hall 16 and above lang. Kasi nga, sa Town Hall 16 lang available yung Spirit Fox. Doon lang papasok yung single and double cycle ng RC Charge. So, eto, more tips pa. Halimbawa, yung iba magtatanong sa inyo, Boss Ken, ano ba yung magandang kunin ng RC Charge? Anong pwedeng unahin? Anong priority target? Para mas malaki yung value makuha. Actually, depende yan. Kung paano nyo mapapasunod yung RC nyo. So, pwede kayong gumamit ng mga extra invis spell para ma-redirect yung pathing ng RC nyo. And as much as possible, maganda maklear nyo dito yung mga rage spell compartment tulad nito. Merong isang rage spell compartment dito. Actually, dalawa. So, kahit isa lang dyan, maklear nyo, walang problema, malaking tulong na yon. Pero ang pinaka-prayo natin pasukin ng RC Charge dito ay yung mga splash damage hitting defenses or yung mga single target defenses na masakit yung damage tulad ng Monolith and Revenge Tower. So, pagka ganitong layout, guys, kung ako yung a-attack nito, magi-start ako dito sa... siguro dito ako magi-start sa kaliwa. Dito. Dito sa may multi-arch tower. And ang aim ko dito, maklear tong buong rage spell compartment na to. And baka swertihin tayo, abutin pa natin tong kabilang rage spell compartment. So maklear natin yung buong yan. Malaking kabawasan yan. So mangyayari yung dragons natin, dito na lang yung pating niya sa kabila. Worst case scenario, pag dito ako nag-drop ng RC, dito siya pumunta sa may town hall part. So hindi natin makiklear yung rage spell compartment. So ang gagawin natin dyan, pag ganyan, para mapuwersa talaga yung RC na dito pumunta, kailangan nyo gumamit ng mga extra troops tulad ng rocket balloons. Pwede nyo i-rocket balloons tong bomb tower. Ayan. Or pwede kayong gumamit ng extra invi spell dito. Pag halimbawang gusto nyo talagang papuntahin yung RC dito sa may rage spell compartment. So yun yung mga choices nyo. It's either mag-drop kayo ng rocket balloons para mabasag agad yung defenses or yung defense. Or gumamit kayo ng extra invi spell para yung RC nyo ay lumiko. Wag dun pumunta. Okay, pakita ko sa inyo. Okay, dito ako magdadrop ng RC. Titignan ko muna siya kung saan siya pupunta. So, single cycle muna tayo dito. Tignan natin kung saan tayo magsuswitch ng double cycle, guys. Ayan na, binato na yung ating RC. Pwede na ako dito mag-double cycle kasi meron ditong defending queen and meron ditong scatter shot. Walang problema, mag-double cycle agad kayo dyan para hindi agad mamatay yung spirit fox nyo. Saka baka mamaya yan, may mga bombs, giant bombs, may traps. Mamamatay agad, mababawasan yung value nyo. Okay, yan. Papunta siya dito. Mag-i-invest ngayon ako ng extra invi dito sa taas para yung RC ko ay pumunta dito sa baba. Okay, nakita nyo yan? Drop tayo dito ng quick spell. Pop na natin yung haste vial. Namatay yung spirit fox ko, so every 4 seconds na yung interval nito. So, hindi na natin makukuha dito yung buong compartment.
Pero may pa tayong isang Invi, pwede nyo i-maximize at makukuha pa natin dito yung Rage Spell Tower. So ayan, malaking bagay ito, malaking tulong to. So dito tayo mag-drop ng Dragon sa may kaliwa. MP, Warden. Drop natin yung Skywagon. And etong part na to guys, asan ba yung bilog ko? Etong part na to, ang papakunin na lang natin dyan mamaya ay etong Dragon Duke natin. Okay, drop natin yung Dragon Rider. Siguro Hindi mo na ako magpapop na. Hindi, gamitin ko na yung Eternal Tomb dito. Kasi kumbaga ilang piraso lang yung dragons na meron tayo dito. 9. So, mahalaga sa akin bawat piraso niyan. Yung Lava Hound, mamaya ako na i-drop dito. Since ito yung air defense, dito tayo mag-drop ng Lava Hound. Drop tayo ng Baby Dragon dito. Inferno Dragon para mag-counter funnel. And then si Dragon Duke, dito natin i-drop sa may kabilang parte. Diba? Poison spell natin tong Furnace. Pwede na ako mag-pop ng Stun Blaster dito. Hindi, maya na. Okay, ang problema natin dito yung... Buti na lang, may Super Minion na pwedeng kumuha ng Revenge Tower. Makukuha mo ba, Super Minion? Gamitin na natin yung Dark Orb. Di nyo nakuha, so gamitin natin yung Rocket Balloon. Stun Blaster kay Dragon Duke. So, eto, basag na to guys. Diba? Rocket Balloon. Archers. So, ayan, meron pa tayo ditong Revive Spell, Totem Spell. So, tingin ko babalik talaga tong RC Charge Dragon sa Town Hall 18. Pwede nyo gamitin sa Classic War, sa Clan War League, and sa Rank Battle pwede nyo rin gamitin. Practicein nyo lang ng practicein. So, yun. Ito, basag na to. Meron pa tayong Revive Spell. Yung Revive Spell, gamitin nyo kay Dragon Duke, kay RC, pag namatay sa RC Charge Phase, or kay MP, kung halimbawa buhay pa naman yung Dragon Duke. So, kayo na yung bahala. Practicein nyo ng practicein. So, para to dun sa mga bago pa lang magpa-practice ng RC Charge or mga bagong Town Hall 16 pa lang and above and wala pa kayong idea dun sa tinatawag na single and double cycle sa RC Charge. So, malaking tulong to na matutunan nyo. Again, para sa mga Town Hall 15 and below, hindi applicable sa inyo to since wala pa kayong Spirit Fox. Matic sa Town Hall 15 and below, puro every 4 seconds pa yung interval ng Invi nyo. Every 4 seconds kayo ng every 4 seconds. Actually guys, ang mahirap lang naman dito, yung pagpa-practice nyo kung paano nyo titignan yung timer at the same time kung paano nyo titignan yung RC and saan kayo magdadrop ng Invi. So dito papasok yung kailangan nyo mag-practice. Sa una nakakalito to. Yung iba ang ginagawa, nagbibilang sa utak nila. Nagbibilang sila sa utak nila ng 4 seconds bago mag-drop ng Invi. Ganito. I-disregard nila tong timer. Huwag natin tignan yung timer dito ako magpo-focus. Okay. Drop natin yung sa RC. So let's say 1, 2, 3, 4, Invi, tapos 1, 2, 3, 4. Diba? Maraming gumagawa sa atin ng ganyan. Sa isip nagbibilang. Sa ganung way kasi guys, medyo hindi ako nasanay doon kasi nga mas nalilito ako doon. Pero kung mas komportable kayo nagbibilang kayo sa utak nyo ng tahimik, walang problema. Gamitin nyo kung saan kayo komportable. Yung iba naman, tinitignan mismo yung RC and Spirit Fox or yung mismong Invi spell na pag medyo magfe-fade na yung Invi spell, doon sila nagdadrop ng Invi. So may mga ganun din gumagawa. Again, kung saan kayo komportable, huwag nyong baguhin. Kung umuubra naman sa inyo, nakaka 3-star pa rin kayo gamit yung mga ganung strategy nyo, walang problema. Ito lang naman ay yung mga binibigay kong tips sa inyo para makatulong sa inyo and magkaroon kayo ng reference about nga dun sa single and double cycle ng RC na medyo hindi nyo kailangan may stress lang kayo sa umpisa dito pag practice, pero pag nakuha nyo na to, promise guys, malaking tulong sa inyo to. Pag nasanay na kayong tumingin dito sa timer and at the same time, kung nasan yung RC nyo, napaka-basic, kaya nyo magsalita habang nag-RC charge. So, pakita ko sa inyo habang nag-explain ako dito. Okay, drop ko na yung RC dito. So, since hindi ako nagbibilang sa isip ko ng oras, ng countdown, yung timer lang ang tinitignan ko, pwede ako mag-explain sa inyo dito, pwede ako mag-shoutcast, pwede ako kung ano-ano, makipaglokohan sa inyo or what. Kasi yung timer yung tinitignan ko. Hindi ako malilito dito, guys. Kasi nga yung reference ko ay yung timer. So, yan titignan ko. So, sa 8 or sa 7 ako papasok. So, pwede ako magsalita, pwede ako makipagkwentuhan sa inyo habang nag-RC charge ako. Pwede kang, gusto mo, message mo yung crush mo habang nag-RC charge ka. So, hindi ka malilito. Unlike kung sa isip mo, kailangan focus ka lang, nagbibilang ka ng 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Hindi ka pwedeng magulo, di ba? Kasi laser focus ka talaga eh. So, ang advantage lang nito, pag sa timer ka tumitingin, hindi ka madaling ma-distract. And pag nasanay kayo dito sa pagtingin sa timer, sa RC charge, sobrang basic sa inyo nito, promise. Malaking tulong sa inyo na to. So, ayan. Sana may natutunan kayo dito sa video na ginawa ko.
para to dun sa mga gustong mag-aral or gumamit ng RC Charge na strategy. Again, pwede kayong gumamit ng RC Charge Dragons, RC Charge Root Riders, ano pa ba? RC Charge Dragon Riders, RC Charge Super Dragons. Actually, maraming pwedeng paggamitan yung RC Charge. So, ayun nga. Bali, yung purpose ng video na to ay para matulungan kayo at magkaroon kayo ng reference or guide para sa single and double cycle ng RC Charge. Sana nakatulong sa inyo. Kung may tanong kayo, mag-comment kayo dito sa video na to. And kung nagustuhan nyo tong video na to, guys, please do like, share, comment, and subscribe dito sa ating channel. Malaking tulong at suporta sa akin yan para tuloy-tuloy lang tayo dito sa ating ginagawa. So, comment nyo sa baba kung ano yung gusto nyo makitang ituro ko sa inyo, kung anong tutorial yung pwede kong ma-share sa inyo, at ma-explain ko ng ayos sa inyo para mas matuto kayo and mas lumakas tayong lahat. So, yun. Peace out. Clash on. Brah!